Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Ako po, merong ibinulgar na sikreto si Harry Roque Kabibig na posibleng ginagawa ito ng Marcos administration ngayon. Lalo na itong nangyari kay PPM ngayon na may sakit. Kung ano daw yung ginawa ng amang si Marcos Sr. noong nagkasakit siya na sikretong tinatago ng Malacanang noon ay posible ganun din ang ginawa ng ng mga tao sa Malacanang para itago ang totoong kalagayan ni BBM. Naku mga kabibig. Heto ha, I don't know kung maniniwala kayo sa sasabihin na ni Harry Roque sa kanyang um, tawag dito. Hindi naman ito parang psychic or panghuhula pero basehan din ito sa mga impormasyong nakalap niya. Ay nako, let's watch this kabibig ha. Posibleng totoo itong mga haka-haka ni Attorney Harry Roque, itong kanyang prediction, itong kanyang posible mga kabibig. Nauulit na kasaysayan pagtago ni Marcos Sr. ng kanyang lupus at si Bangag ngayon. Let's watch this video and let's give a reaction. Okay. Tayo ngayon kay Marcos Jr. Ang pagkakaiba, nung una, sinabi nila na nagpunta lang for medical observation itong si Marcos. Walang pag-amin na siya nagpunta sa ospital. Makikita nyo na yung unang tangka nila ay gayahin yung ginawa ng ama niya na hindi pupunta sa ospital. Kasi pagpunta sa ospital ay talagang konfirmasyon na merong sakit talaga si Marcos Jr. Ang tingin ko, ang plano talaga nila ay wag magpunta sa ospital at ilipat ang ospital sa Malacanang mismo. Pero ang sa tingin ko, wala silang sapat na panahon para maglipat ng lahat ng equipment na kinakailangan ni Marcos Jr. Wag po kayong magugulat kung pati instant operating room ay talagang ililipat nila sa Malacanang. Ganyan po ang ginawa nila kay Marcos Sr. Yung kinakailangan ng kidney transplant ni Marcos Jr., hindi po siya nagpunta ng ospital. At pati ang bangag, ang Marcos Jr. na nag-donate ng kidney, ang balita, dyan po sa Malacanang ginawa yan. So kayang-kaya nila bumuo ng isang operating room sa loob mismo ng Malacanang. Pero nung nagkaroon ng emergency medical condition siguro si Marcos Jr., wala pa silang pagkakataon na ayusin ang ospital sa Malacanang. Ay nako, hindi ako magtataka kung ngayon as we speak, gumagawa na sila ng operating room, ng dialysis center, at kung ano-ano pang kinakailangan ni Marcos Jr. kapag siya ay natuluyang magkasakit. No? Dito nga sa kanyang diverculitis na magre-resulta sa malawakang infection at magiging banta dun sa katunayan na iisa lang ang kidney niya at dapat maiwasan talaga ang infeksyon na mangyayari kapag hindi lumabas ang dumi sa katawan ni Marcos Jr. So sa tingin ko, dahil hindi pa gawa ang hospital sa Malacanang, nagpunta muna sila sa St. Luke's at pinasinungalingan na lang na seryoso ang kanyang kalusugan at pinalalabas lamang na for medical observation lamang. Pero meron po talagang tangka na gayahin ang ginawa ni Marcos Jr. At sa tingin ko, while we speak, walang kaduda-duda, gumagawa na sila ng ospital kasama ang operating room dyan sa loob ng Malacanang para paghandaan yung darating na panahon na baka kakailanganin na nga ni Marcos Jr. na operasyon. Pag siya po'y nag-operasyon, hindi po yan mag-aanunsyo. Kasi alam nila na kapag nag-operasyon, delikado yung kanyang diverculitis. Yan po yung sinasabi ng mga medical literature na kapag nakailangan ng operasyon, ibig sabihin, nag-spread ng infeksyon sa kanyang colon at baka sa ibang parte ng katawan. Kaya itatago nila yan at kung kinakailangan ng surgery, baka gawin nila yan sa Malacanang. Ano pa ang kaparehong nangyayari sa panahon ng kanyang tatay? Wala pong malayang media ng panahon ni Marcos. Kaya kontrolado ang labas ng impormasyon. Well, ngayon po, meron man tayong malayang media. Ang problema, centralized naman po ang release ng impormasyon kay Ante Claire
At si Auntie Claire, wala naman pong sinasabing marami tungkol sa kanyang medical condition. Hanggang wala pong pumunta sa korte at humingi ng totoong medical bulletin sa mga doktor ng presidente, hindi natin malalamang ang tunay na kalagayan ni Marcos Jr. So parang kapareho din ang ginagawa ngayon ng administrasyon ng anak sa kanyang ama na linilibitahan ang impormasyon tungkol sa kanyang kalusugan. Bagamat meron tayong malayang pamamahayag. No? Aanhin mo naman ang malayang pamamahayag. Kung ang pinag-uusapan ay kalusugan, ang kalusugan naman po talaga, yan po ay privileged communication, absolutely confidential, except that pagdating sa presidente, sinasabi talaga ng saligang batas na kinakailangan pag malubha ang kalusugan, dapat magbigay ng ulat sa taong bayan. Pero dahil nga pareho din ang motibasyon ni Marcos Jr. para pagtakban ng kanyang kalusugan at ano itong kanyang mga motibasyon para hindi mawala ang kumpiyansa ng Estados Unidos sa kanya na patuloy siyang suportahan bagamat siya'y sinusuko na ng taong bayan. Pangalawa, para hindi isipin ng taong bayan na po pwede nang magrevolusyon, mag-people power laban sa kanya dahil siya'y mahina ng pagkakatawan. No? At siyempre, para bigyan ng kasinungalingan na normal pa rin ang patawag sa gobyerno, ang palakad sa gobyerno, bagamat alam naman natin na maski normal ang palakad ng gobyerno, wala namang solusyon na pinibigay itong Marcos Jr. sa ating mga problema ng kagutuman, sa korupsyon at iba pang mga hinaharap nating mga suliranin. No? So, ano mga kapareho? Kapareho ang mag-ama na may sakit. Kapareho ang may mag-ama na itinatago ang tunay na kalagayan ng kanilang kalusugan sa taong bayan. Pareho ang motivasyon nila para hindi mawala ang kumpiyansa ng Amerika sa kanila, para ang Pilipino ay hindi mag-isip na panahon na mag-alsa at paalisin sila sa pwesto at para iparating ang kasinungalingan na normal ang patakbo sa gobyerno. Ang mga pamamaraan, bagamat mas maraming kalayaan ngayon ng mga mamamahayag, limitado naman ang pag-release ng impormasyon. Alam niyo ba, yung mga provision sa saligang batas nga na ang kalusugan ng presidente pag malubha ay dapat isa publiko, dahil nga yan doon sa ginawang ng Marcos Sr. na isinikreto ang kanyang malubhang kalagayan. Kasi siyempre, pag malubhang kalagayan, alam natin, magkakaroon na ng change in presidency. At pagkaroon ng change in presidency at ayaw umalis ang presidente, yan ang iniiwasan nila. Now, hindi ko lang alam ngayon, kung talagang gagamit din sila ng double ni Marcos Jr. para palabasin na normal pa rin ang patakaran. Pero makikita nyo na tinatangkanan nilang gagamitin yan. Bakit? Nasiwalat na po na para pasinungalingan yung malubhang kalusugan ni Marcos Jr., nagpapalabas sila ng mga videos na nakikipag-beating si Marcos. Pero lumalabas naman ang katotohanan na ilan sa mga videos na kailan lang nila lumabas ay nangyari na nung nakaraan. Gaya ng farewell visit ng US Ambassador. Linabas nila yung farewell visit parang 4 o 5 araw na matapos yung actual visit. Para lang pasinungalingan yung kumakalat at chismis na sunod-sunod na ang pagkatsila ng activities ni Marcos Jr. So pareho din ang ginagawa nila ngayon na pinalalabas na normal pa rin ang kalusugan para hindi mag-isip ang taong bayan na yung mga yung mga nananahimik dati na talagang sawan-sawana at pikon na at punong-puno na sa mga kabalbalan ni Marcos, wag isipin na mahihirapan sila na mag-people power laban sa kanya. So nakikita niyo po para talagang nauulit-muli ang kasaysayan. Tayo naman, kaya naman natin binago na nga yung saligang batas para gawing obligasyon na ng presidente na magbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kalusugan pag meron siyang malubhang kalusugan, para yung taong bayan ay makapaghanda doon sa pagpalit ng tao na magiging pinakamakapangyarihan sa ating bayan. Ngayon naman po, meron naman tayong number 1, malinis. Number 2, abogado. Number 3, minapatunayan ng kakayahan na Vice President na magiging susunod na presidente kahit pa pumanaw na ang Marcos Jr. In fact, walang dahilan para tayo matakot kung mawala si Marcos Jr. Dahil si Marcos Jr. nga, wala namang nagawang matino sa ating bayan. Puro kapalpakan. At kaya nga marami sa atin na excited na magpalit na ng presidente dahil alam naman natin na bagamat mas bata itong si Inday Sara Duterte at mas kakaunti ang karanasan sa pamumuno,
Ang katunayan niyan, hindi naman siya walang karanasan. 2-time mayor, 1-time vice mayor, vice president, okay? And siguro for 2 years, Secretary of Education. Bukod pa dyan, unlike Marcos Jr., hindi lang college graduate si Inday Sara Duterte, abogada pa, pumasa pa ng bar exam. So, bilang tagapagpatupad ng batas, alam niya kung anong ipapatupad niya dahil siya ay abogado. Yan naman po hindi nagawa ni Marcos Jr. at hindi nga natapos man lang ng kolehiyo. At syempre, ang persepsyon ng tao, hindi gaya ng pamilyang Marcos, ang pamilyang Duterte ay hindi po kleptomania. Alam niyo yung kleptomania? Yung addict sa pagnanakaw. Kinikilala po natin ang mga Duterte dahil sa kanilang malinis na pamumuno. Hindi man sila perfecto, maraming binabato sa kanila, pero ang katunayan niyan, walang pwedeng bumato sa kanila na sila'y corrupt. Correct. At siyempre, alam natin na may political will ang Duterte. Agree. Kapag sinabi nila na gagamitin nila ang kapangyarihan ng presidente para itaas ang antas ng kabuhayan ng mga Pilipino, yan po ay gagawin nila. So mga kaibigan, nakikita natin kung paano nauulit ang kasaysayan at kung paano pinaghahandaan talaga ni Marcos Jr. na gawin ang lahat ng ginawa ng kanyang ama para pagtakba ng kanyang kalusugan dahil sa kanilang kagustuhan na huwag maging presidente ang isa na namang Duterte. Correct. Pero tayo po ngayon, meron po tayong bagong sandata. Unang-una, ang saligang batas. Pwede tayo pumunta sa hukuman para sila ay mapilitang ilabas ang tunay na impormasyon tungkol sa kalusugan ng presidente. Pangalawa po, bagamat kontrolado pa rin ng mga Marcoses ngayon ng media dahil si Romualdez ngayon ang nagmamayari ng karamihan ng mga media outfits at patuloy na sinusupil ang mga independenteng mga media outfits gaya ng SMNI at ang mga vloggers na tinatakot at in fact, isa na namang pananakot ngayon ay laban doon sa mga vloggers na di umano ay nagkalat ng mga peking impormasyon tungkol sa kondisyon ng kalusugan ng presidente. Wala pong pagkakaiba yan doon sa suppression ng press freedom sa martial law. Ang pagkakaiba ngayon, lahat tayo po pwedeng maging mamamahayag dahil sa teknolohiya ng cellphone at ng internet. So mas mahirap po nilang itago ang katotohanan. Maski gumawa pa sila ng sariling ospital sa Malacanang. Dahil tayo ngayon, pinagpala na ng Panginoon ng sandata laban doon sa mga kasinungalingan na ikakalat nila tungkol sa kalusugan ni Marcos Jr. Well, ngayon po'y linggo, tayo nagsimba. Ang pinagdarasal po natin, hindi lang para sa Panginoon to deliver us from evil, pero para sa Panginoon na gawin ang kanyang dapat gawin para iligtas naman at itaas ang kabuhayan ng bawat Pilipino. Divine intervention. We pray this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Bahala ka na, Panginoon. Kung anong gusto mong mangyari, thine will be done, but we pray that evil should not be allowed to prevail. And the Marcos name is synonymous with evil. So yun kabibig, ang tawag dito, yun ang posibleng mangyayari daw, sabi ni Atty. Harry Roque, na until now ay ang mga tao ay nag-question pa rin kung kumusta ba, ano na ba si BBM. So far kabibig, may video naman si Pangulong Bongbong Marcos kanina kung saan nagpapakita siya na malusog siya and siya naman ay tawag dito, he's trying his best na maging okay ang kanyang kalusugan. Hanapin natin kabibig yung video ni BBM. Kita ko sa inyo kung kumusta na ba siya. Yung parang tawag dito, informing the people that he is fine, mga kabibig. Hanapin natin kabibig. Kumusta na ba ito? Ito na ba yung bago ni BBM? Nasaan ba? Kasi ang daming video ni BBM ngayon na kumakalat, na pinapakita talaga na BBM is really fine. I think meron akong video, so hanapin ko na lang. Pero available naman siya kabibig sa Facebook at
marami nasasabi na, naku, pumayat si BBM. Ang sabi ng iba, naku, kawawa naman yung aura ni BBM ngayon, stress na stress. Hindi naman siya stress na stress, kapipig. Kundi parang apektado lang ang kanyang health. Pero sabi naman ninyo na basta stress, ganun talaga ang pagmumukha. Kayo talaga, no? Kung ano ang mga nasagap yung mga chika minute dyan. Kasi, hanapin natin kabibig ha. Pagkita ko sa inyo ang pagmumukha ni BBM ngayon. Alam niyo naman, kailangan din natin ay prueba. Diba? Kasi mahirap naman ko. Ito na. Ang payat na talaga ni BBM, kabibig. I-share ko sa inyo. Ha? Ito yung bagong pagmumukha ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala man problema doon. As long as he can carry his job well. Pero kung hindi na, ay umalis ka Gusto po kayo. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako naman, eto, nagre-recover na rin. Pero maganda ang assessment ng mga doktor. Ating serious. Kailangan lang magpalakas ulit. Nothing serious. Namayat na nga ako at sabaw lang ang binibigay sa akin ng ilang araw. Mabuti na yan at para akong nagdieta. Kumusta po kayo? Pero biglang ngumiwi yung ngipin. Biglang nangiwi, oh. Ano ito? Nangiwi na naman. Pero okay lang yan. Ano ang komento ng ating mga netizen dito? Okay naman pala siya para natutulog lang. Hi ha, AI yan. Dapat magpa-live or magpa-interview ng live. Kaya talaga. Ganda ng pagka-makeup niyo. Namayat si BBM dahil, okay ba? Billy LP. Ngiwi na ulit. Parang pang, hindi, mukhang good. Ayaw kong basahin yung mga komento. Kaya pala, Mr. President, minamadali mga alagad mong impeachment. Alam kasi nila may malupakan ng maramdaman. Kaya binaban natin sa BBM sa pati pampalit. Yun mga kabibig, yun ang mga komento ng ating mga netizen tungkol sa bagong video ni BBM. So ikaw, ano ang iyong komento? Ako naman, we're praying na sana maging okay ang kanyang kalagayan para someday makita niya kung paano aangat si BP Sara at kung paano ang dapat gawin para maging maganda ang Pilipinas. Kung si BBM ay nangako ng bagong Pilipinas, si BP Sara ang hindi mangangako ng bagong Pilipinas. Ano yung pangako ng BP Sara? Kung ano yung ginawa ni Pang Duterte, lalagpasan pa niya. Yan mga kabibig. So, yun lang po mga kabibig ang ating this Lebak Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.